At katibigatan sa inyong pagtari at tuloy pagkakapahinag nito. Tayo naman kapatid, lumapit ang Panginoon. Awitan natin siya. Muted. Kahit
Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin ang aming buhay. Ang aming mga labi magpupuri sa iyong pangalan. Mga kapatid, alam niyo kapag tayo nagpupuri sa Panginoon, gustong-gusto niya ito. Kapag itinataas natin ang ating mga kamay, kapag tayo umaawit ng awit ng papuri sa Kanya, sa Kanyang banal na pangalan, gustong-gusto niya ito at sa Kanyang mga mata, kay inang pagkakita. Tayo ginawa ng Panginoon para magpuri sa Kanya. Tayo Kanyang binuhay para magbigay puri sa Kanyang pangalan. At ito ang panahon, mga kapatid. Ito ang panahon para ialay natin sa Kanya ang ating papuri, pagsamba, ang ating puso, ang ating kalooban. Tayo na. Itaas natin ang ating mga samayan. Purihin siya.
Ayos yun. Mahal ka namin. Higit sa lahat. Ay mahal kita. O Jesucristo. Higit sa lahat. Higit sa lahat. Ay mahal kita. Ay mahal kita. O Jesucristo. O Jesucristo. Higit sa lahat. Minsan pa, ulitin natin, ulitin sa Kanya. Ay mahal kita. O Jesucristo. Higit sa yaman. Higit sa yaman. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono.
Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Broadcasted globally po tayo sa gabing ito. Nasa dako na po tayo ng pagpapahayag ng banal na salita at bago po tawagin si Pastor Noel, tayo po ay magbukas ng panalangin. Mangunguna si Sister Laila. Sister Lai. Basbasan mo po, Panginoon, si Pastor Noel sa tabing ito sa pagbabahagi niya ng inyong mga salita at hari na pakalinisin ninyo ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat na tumanggap sa inyong mga banal na salita. Salamat po, Panginoon. At basbasan niyo rin po ang lahat ng taong dadalo sa pakikinig at pakikipag-basa sa prayer line. So, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, kasama ng Diyos Espiritu Santo, Diyos magpasawarang hanggan. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. God bless you. God bless. Pastor Noel. Magandang gabi sa inyong lahat, Pastor Marina, at kasama po natin ang ating po mga kamanggagawa. Nandyan po si Sister Laila at kung nandyan din si Sister Claire. Magandang gabi rin kay Bishop Mel Malto at sa ating pong mga taga-subaybay na nakikibahagi dito po sa prayer line. Nakasama rin po natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay dadako sa pakikinig ng salita ng Diyos at itutuloy po natin ang ating pong mga pag-aaral na ginagawa patungkol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Katulad po ng ating binanggit noong nakaraan ay ang lingkod ng Diyos o ang mga nagsisilbi sa karian ng ating Panginoon ay humaharap sa iba't ibang mga pag-atake ng kaaway na ito ay pinangungunahan nga ng walang iba kundi si Satanas. At siya ay kumikilos, nakasama ang kanyang mga masasamang espiritual na mga alagad o mga espiritual na hukbo. Subalit, ang ating Panginoon naman ang siyang tunay na ating pananggalang, siya ang ating kalakasan, siya ang sa atin ay nagbibigay ng pag-iingat at pinangako ng ating Panginoon na tayo ay hindi magagapi bilang kanyang mga tunay na anak at mga lingkod. Hindi tayo magagapi sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, gabi nga ito ay ang pamagat ng ating pag-uusapan ay mag-ingat sa mga paratang ng kaaway. Mag-ingat sa mga paratang ng kaaway. Kaya nga, ang maraming mga naglilingkod sa ating pong Panginoon na nadi-discourage, nanghihinaan ng loob at sila ay nasasadlak sa kalumbayan sukat na ikapanghina ng kanilang mga puso at hindi na makapagpatuloy ng epektibo sa paglilingkod dahil kanilang pinakikinggan ang iba't ibang mga paratang ng kaaway. Dito po sa Apokalipsis, 12 kabanata, dito po sa talatang 10, ang sabi po ng salita ng Diyos, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi,
Ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Satanas, na ang pagpapakilala po ng aklat ng Apokalipsis, 12 kabanata, sa ating kaaway ay walang iba kung hindi ang tagapagsumbong. Ang tagapagsumbong ng ating mga kapatid. At sa wikang Ingles, siya po ay tinawag na the accuser of the brethren. O sa wikang Tagalog nga ay tagapagsumbong sa ating mga kapatid. Siya po yung humaharap sa Diyos at nagsasabi ng iba't ibang mga paratang patungkol sa mga anak ng Diyos, sa mga kapatid. Kung tatawagin nga po natin sila, sila po ay binibigyan ng iba't ibang mga paratang ng kaaway. At ito nga, isa sa kanya mga gawain na magsumbong sa harapan ng Diyos patungkol sa kanyang mga iba't ibang mga kasinungalingan, iba't ibang mga paratang, at patungkol sa pamumuhay ng mga mananampalataya. Kaya nga po kung atin pong titignan, kung ang kaaway ay maaari siyang magtungo sa harapan ng ating pong Panginoon at maglahad, magpresenta ng iba't ibang mga akusasyon sa ating pong Panginoon patungkol sa mga kapatiran, ay lalo't higit na maaari niyang gawin ito na siya mismo ay magpupunla o magtatanim ng iba't ibang mga kaisipan sa pag-iisip ng mga mananampalataya at maghain din sa kanila ng kanyang mga paratang. Ano nga po? Kaya nga po dito ay karamihan po ng nagbinibigyang daan sa kanilang pong mga isip at sa kanilang pong mga puso ang mga paratang ng kaaway, at ito'y kanilang pinakinggan at pinaniwalaan. Siyempre po, ang magiging epekto nito sa buhay ng isang lingkod ng Diyos ay siya'y manghihina, sapagkat kanyang tinanggap, kanyang pinakinggan, pinapasok sa kanyang isipan, pinaniwalaan ang mga akusasyon ng kaaway. Marahil ang mga akusasyon ng kaaway na ito ay patungkol sa kanyang nakaraang pamumuhay, patungkol doon sa mga kasalanan niyang nagawa laban sa Panginoon, sa kanyang mga pagkakamali, at marahil ito ay ginagamit din ng kaaway upang pagtibayin ang kanyang iba't ibang akusasyon tungkol sa pamumuhay ng mananampalataya kay Kristo sa pangkasalukuyan. At sa mga pagkakamali na nagagawa ng mananampalataya o ng lingkod ng Diyos sa kasalukuyan niyang lakad, ay sasamantalin ito ng kaaway upang ipaalala sa kanya ang kanyang nakaraang buhay at sabihin sa kanya, kita mo, ikaw ay hindi pa rin nagbago, ikaw ay isang mapagbalat kayong mananampalataya, ikaw ay hindi tunay na anak ng Diyos, ikaw ay isang isang lingkod ng Diyos na hindi lumalakad o nabubuhay sa katotohanan. At ito rin ang kanyang gagamitin mga salita patungkol sa kinabukasan, sa panghinaharap ng lingkod ng Diyos o ng mananampalataya. Maaring sabihin ng kaaway, itanim sa isip ninyo na hindi ka nagbago noon, ganyan ka pa rin ngayon, at sa darating na mga panahon ay uulitin mo rin yan at paulit-ulit lang ang kasalanan sa iyong buhay. Hindi ka talaga binago, hindi ka talaga tinawag, ikaw ay hindi tunay na Kristiyano at ikaw ay hindi ligtas at galit sa iyo ang Panginoon. So ito ang iba't ibang mga posible na mga paratang, mga akusasyon
ng kaaway na maaring itinatanim sa iyong isipan bilang lingkod ng Diyos. At kapag ito ay iyong pinagbubuksan, habang ito ay pinakikinggan mo, habang ito ay iyong binibigyang daan sa iyong isipan, ay dadalhin ka nito sa pagkalugmok, dadalhin ka nito sa panghihina, dadalhin ka nito sa pagkatakot, dadalhin ka nito sa panlulupaypay. Kaya nga, makikita natin na dito, sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, ay dapat nating malaman kung paano tayo magtatagumpay laban sa ganitong pakana ng kaaway. Siya yung tagapagdala, tagapaghatid ng mga akusasyon. At dito sa talatang 11 ng Apokalipsis, 12 kabanata, ang sinabi rito, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Meron pong dalawang binanggit dito ang salita ng Diyos. Dalawang bagay na binanggit ang salita ng Diyos. Na dito sinasabi kung paano raw dinaig ng mga mananampalataya ang diablo na naghahain ng mga akusasyon, ng mga sumbong, ng mga paratang laban sa mga Kristiyano. Ang una, sinabi dito, at siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero. Makikita po natin, mga kapatid, na maiingatan natin ang ating mga sarili sa mga paratang o sa mga akusasyon ng kaaway sa pamamagitan ng dugo ng kordero. Ito ay walang iba kung hindi ang katuwiran mismo ni Kristo. Sapagkat ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga anak ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay tinubos ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At sa pamamagitan po ng kanyang pagkakatubos sa mga mananampalataya, mga kapatid, siya po yung nagsilbing kahalili ng mga mananampalataya doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ating Panginoon ay nagsilbing substitute. Yung kanyang ginawang sakripisyo sa krus. Siya mismo ang substitute ng mga mananampalataya doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. At sa pamamagitan ng kanyang paghahain ng kanyang banal na dugo, ang dugo ng kordero, ay hindi lamang siya tumayo doon bilang kahalili, siya rin ang tunay na nagsilbing tagapag-alis ng ating pong guilt, nung lahat ng ating pagkakasala sa harapan ng Diyos. Lahat po ng ating kadiliman, lahat ng mga bagay na hindi nakalugod sa ating Panginoon, ang lahat ng ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos ay pinawi ng ating pong Panginoon. Hindi lang po siya nagsilbing tagahalili natin sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang kamatayan ay nagsilbi pong tagapaglinis ng ating mga kaluluwa. Kaya nga po hindi lamang substitutionary ang ating pong Panginoong Hesus, ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Hesus, kundi ito rin ay expiatory. Ito po ay naglilinis ng ating pong mga budhi, mga kapatid. Ikatlo, hindi lamang naglilinis ng kaluluwa ang dugo ng ating Panginoong Hesus, kundi ang pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa kanyang bayan, ito po ay propitiatory. Ibig sabihin, ito po ay nag-aalis ng puot ng Diyos. So, hindi lamang humalili ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo, at hindi lamang niya nilinis ang ating mga kaluluwa sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi ito rin ang nagbigay ng pampalubag loob ng Diyos, sa Diyos. Ibig sabihin, hindi na puot ang ibibigay ng Ama sa sino mang tinubos ng ating Panginoong Kristo, kundi ang ibibigay ng Ama ay walang iba kundi ang mapayapang pakikipagrelasyon
pag-ibig, hallelujah, at lahat ng puot ng Diyos ay pinawi ng pag-aalay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang dugo ng kordero. Kaya nga po, ang lahat ng mga akusasyon ng kaaway patungkol sa mga nagawa natin na kasalanan sa nakaraan, sa mga nakalipas po na panahon, patungkol sa ating nakalipas na buhay, lahat ng mga akusasyon niya patungkol sa ating pangkasalukuyang buhay, at ang lahat ng kanyang mga akusasyon at mga paratang patungkol sa ating mga panghinaharap na buhay, lahat ng ito, mga kapatid, ay hindi pakikinggan ng ating Panginoong Diyos, sapagkat tayo ay tunay na tinubos, na lubos ng dugo ng kordero. Sumaatin ang katuwiran ni Kristo, sapagkat siya, mga kapatid, ang nagsilbing katuwiran natin sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Kaya ito dapat ang ating pong pangahawakan sa pamamagitan ng ating pong patuloy po na pagsariwa sa kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, ang dugo ng kordero, ay pawawalan natin ng anumang bisa, ang anumang itinatanim ng diablo sa ating mga kaisipan patungkol sa kanyang mga akusasyon. Ang sabi nga po rito sa Roma, 8 kabanata, magmula po sa talatang 30, ang sabi po dito, at iyaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito po ang tuloy-tuloy na tingin at plano ng ating Panginoon patungkol sa mga anak ng Diyos. Sila po ay itinalaga ng Diyos. Sila po ay tinawag ng Diyos. Sila po ay inaring ganap ng Diyos. At sila rin naman po ay niluwalhati naman ng ating pong Panginoong Diyos. Wala pong puwang sa plano ng Diyos sa buhay ng kanyang tunay na mga mananampalataya, tunay na mga anak ng kanyang bayan. Walang puwang doon ang anumang akusasyon ng kaaway. Ang sabi po sa talatang 31, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Who will put a charge against the elect of God? Sino ang magsasakdal? Sino po ba ang maaari makapaghain ng anumang paratang laban sa mga pinili ng Diyos, laban sa mga hirang ng Diyos? Ang sagot po doon ay wala, mga kapatid, sapagkat tayo'y itinalaga ng Panginoon, tinawag ng Diyos, inaring ganap niya, tunay na niluwalhati naman ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang ating katuwiran ay hindi yung ating sariling katuwiran, kundi ang ating katuwiran sa harapan ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Walang sino man ang makapagbibigay ng anumang akusasyon laban sa mga hirang ng Diyos. Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang kakatog? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Kaya po, hindi lamang ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang namatay at nabuhay para sa ating katubusan, mga kapatid, doon sa sangkalangitan, mga kapatid, siya po ay namamagitan, siya po ay nananalangin sa Ama doon sa mga tagapagmana ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya nga po, nagagawa natin na makapagpatuloy ng may katapatan, bagamat maraming pagsubok, umaatake ang kaaway, maraming ginagawa ang mga kampo ng kadiliman, tayo po'y nakapagpapatuloy, hindi dahil sa tayo tapat, kundi dahil si Kristo ay tapat. At siya'y nananalangin,
Siya'y nag-i-intercede. Namamagitan siya doon sa sangkalangitan ng araw-araw walang patid. Mga kapatid, siya nga po yung ating dakilang saserdote sa harapan ng Diyos. Kaya nga po ang kanyang mga panalangin ay imposibleng hindi sasagutin, mga kapatid. Hallelujah! Salamat po sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo na nabuhay na maguli, na nag-alay ng kanyang dugo, na pumasok sa sangkalangitan, mga kapatid, ay magpasa hanggang ngayon, ay nananalangin siya para sa kanyang mga tinubos, at tunay na hindi siya mapapagod, hindi siya titigil hanggat, mga kapatid, hindi natutupad ang kanyang layunin, hallelujah, sa buhay ng kanyang mga lingkod. Hallelujah. Sabi nga po dito sa talatang 35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Talatang 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito'y tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Hallelujah. Kaya nga po hindi pakikinggan. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kapalingkod sa ating Panginoon, hindi kailanman pakikinggan ng ating pong Panginoon ang anumang akusasyon ng kaaway, ang anumang sumbong o anumang paratang ng kaaway, mga kapatid. Hindi magbabago ang pag-iisip at damdamin ng Ama sa kanyang bayan sapagkat ang kanyang bayan ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Kaya kung ikaw, kapatid o kapalingkod sa Panginoon, ay inaakusahan ng kaaway, mga kapatid, ay huwag nating bigyan ito ng puwang sa ating pong mga puso. Tayo ay tumuon sa salita ng Diyos. At siyasatin natin, tingnan po natin at sariwain natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At walang tuwang sa Kanya ang mga akusasyon. Hallelujah. Ikalawa, ang sabi po ng Apokalisis, 12 kabanata sa talatang 11, ay hindi lamang sa pamamagitan ng dugo ng kordero na pagtagumpayan ng dinaig ng mga mananampalataya ang dyablo. Siya ay dinaig din nila sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo. By the word of their testimony. Ano nga po? Ito po yung patotoo ng mananampalataya. Paano po ba natin mapagtatangumpayan ang mga paratang? Ang mga paratang ng kaaway, ang mga paratang na galing sa kadiliman, ang mga akusasyon, ng intensyon at tayo po'y pabagsakin, panghinain, at patigilin sa paglilingkod sa Diyos, sirain ang ating reputasyon. Ano ba ang ating panlaban doon? Ito po yung sinatawag na yung salita ng kanilang patotoo, mga kapatid. Ang sabi po ng unang Pedro, 2 kabanata sa talatang 12, na kayo'y magkaroon ng tintimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad sa nagsisigawan ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Paano raw po natin haharapin at pagtatagumpayan ang mga sinasalita ng mga hindi mananampalataya laban sa inyo, laban sa atin, na para bang kapag sila po ay nagsalita ng mga masasamang salita, ay tila baga sa kanilang mga salita ay tayo'y sinasabi na nagsisigawan ang masasama. Ang sabi po ng salita ng Diyos, dapat tayong mabuhay na ipinapakita ang matintimang ugali. Ibig sabihin ang malinis at dalisay na pamumuhay. At ang sabi po ng salita ng Diyos, at tayo raw po ay dapat magsigawa ng mabubuting gawa. Ang ibig sabihin po nito ay ipakita natin ang
kabanalan ni Kristo at ipakita natin ang kabutihan ni Kristo. Sa kabila ng kanilang mga pagsasalita, pagbibintang, pag-aakusasyon, pagpaparatang, mga kapatid, ang atin pong igaganti ay walang iba kundi ang pamumuhay na may kabanalan at pamumuhay na ipinapakita ang kabutihan ni Kristo. Upang, ang sabi dito, sa araw ng pagdalaw ng Diyos, ay pupurihin nila ang Diyos. Mga kapatid, ito pong araw ng pagdalaw sa wikang sa bagong tipan, ito po ay patungkol po doon sa araw po ng pagliligtas ng Diyos. Ang ibig po sabihin dito, mga kapatid, ay sa araw po na ang mga nagbibintang na ito, nagsasalita ng masama, sa araw po na sila ay iligtas ng ating Panginoon, ay tunay na pag binigyan sila ng Diyos ng bagong puso, bagong espiritu at binago sila ng Panginoon, maaalala nila ang iyong testimony, ang salita ng iyong patotoo, na bagamat sila ay naging masama sa iyo, masama ang kanilang pag-uugali sa iyo, siniraan ka, ay maaalala nila yun, ikaw ay nanatiling tapat sa Diyos. At nabuhay ka ng malinis, nabuhay ka ng pinapakitang kabutihan ng Diyos, hindi ka gumanti, hindi ka nagiganti sa kanila sa pamamagitan din ng salita, mga kapatid. At sabi po ng salita ng Diyos, pupurihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sabi po sa talatang 15, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Paano daw po natin patatahimikin ang kamangmangan ng mga taong palalo, mga kapatid? Hindi po sa pamamagitan ng pagiging palalo din. Hindi po sa pamamagitan ng paggamit ng masasamang salita. Hindi po sa pamamagitan ng paghihiganti. Kundi sa pamamagitan, ang sabi po ng salita ng Diyos, sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Ganyan po, dadaigin ng isang tunay na mananampalataya ang mga akusasyon ng kaaway sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, mga kapatid. Sabi nga po ng salita ng Diyos, si Apostol Pablo sumulat sa mga taga-Roma, sabi niya, kung ang inyong kaaway ay nagugutom, ay bigyan siya ng makakain. Kung siya ay nauuhaw, bigyan siya ng iinumin. Hayaan po natin ang Diyos ang humarap sa lahat ng bagay. Ang paghihiganti ay hindi po sa atin, mga kapatid. Ito ay nabibilang sa ating Panginoon. Ang ating responsibilidad ay i-represent si Kristo. Ang ating responsibilidad bilang mga mananampalataya, kung ikaw ay inaakusahan, may mga paratang sa iyo, may mga akusasyon sa iyo, mga kapatid, may mga bintang sa iyo, ang iyong responsibilidad ay mamuhay ng may kabanalan, mabuhay ng may kabutihan. Ipakita mo si Kristo, mga kapatid, hallelujah, upang ito ay magdulot ng kaluwalhatian sa Diyos at mapatahimik ang anumang akusasyon na nagmumula sa kadiliman. Dito po natin dapat ingatan ang ating mga sarili laban sa kaaway. Hallelujah. Isuot po natin ang baluti ng katuwiran. At yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa gabing ito. At hanggang sa susunod na Martes, ito po si Pastor Noel. God bless you. God bless you, Pastor Noel. Salamat na muli. Napakinggan po natin ang ating leksyon sa gabing ito, ang pamagat mag-ingat sa mga paratang ng kaaway. Ang ating scripture reading ay galing sa Apocalypse 12, verse 10, Romans 8, verses 30 to 37. Gayon din ang Revelation 12, verse 11. Salamat, Pastor Noel. Hanggang sa muli nating pagkikitang muli at pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tayo po ay
Nasa bahagi na ng ating mga prayer request, praise report. Gayon din ang inyong mga testimonies at tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito at sa lahat ng mga nakikinig dito at sa ibang bansa. Nakabukas po ang ating linya. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Sino po ang may mga prayer request sa gabing ito? Sister Claire, do you have any prayer requests? I just want to thank the Lord for His goodness and His presence in my life. Thank you, Lord. And also, I just want to lift up Glory Tabernacle Church, the street outreach, the prayer line live, the Saturday healing service, and also I want to lift up the healing and deliverance ministry. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel, Lord God. Lord, help us hunger and thirst for more of you, Lord God. And Lord, help us, Lord God, when the enemy comes like a flood, Lord God. Help us to silence the accuser, who is the enemy, Satan, by living a holy and a godly life that reflects and represents you, Lord Jesus, that they would see your holiness and your goodness in our lives, Lord God, that it would silence him, the accuser of the brethren, Lord, that we would overcome by the word of the Lamb and by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Heavenly Father, we lift up this prayer line live. We pray, Lord God, that as the word goes forth, Lord God, that you would encourage your people to come to know you, Lord Jesus, in a deeper way, Lord God. And Lord, as we minister to your people on the street outreach, Lord God, as they receive food, clothing, and prayer, Lord God, Lord, let them come to know the love of God for them, and let them come to receive God as receive Jesus as their Lord and Savior, Lord God. And Lord, when they come for the healing and deliverance, Lord God, we pray, Lord God, that they would be completely healed and delivered from whatever sickness, whatever infirmity, whatever disease, Lord God, they have, Lord. And Lord, bring complete healing and restoration to your people, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that, Lord, you would continue to use this ministry. We lift up our leaders, Bishop Mel, Pastor Marina, that, Lord, you would continue to use them mightily to spread the good news of the gospel, Lord. And, Lord, we thank you for Evangelist Mike of Consuming Fire Radio Ministries for the opportunity that he gives us on this prayer line live. Lord, we thank you, Lord, for your goodness, your presence in our lives each day, Lord God. Higit sa lahat, higit sa lahat, Jesus, mahal kita, higit sa lahat, higit sa lahat, higit sa lahat, Jesus, mahal kita, higit sa lahat, higit sa yaman o kay buti man, Jesus, mahal kita, higit sa lahat.
Wala sa mundo ay papalit sa'yo o aagaw sa pag-ibig mo. Bilang araw nakikita ka, doon ay sasabihin ko, higit sa lahat, higit sa lahat, Jesus, mahal kita, higit sa lahat. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Sister Claire. Hallelujah. Itaas natin ngayong gabi ang ating bansang Pilipinas, ang ating mga leaders, at gayon din ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Gayon din ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa rin nakakakilala sa Kanya, at ang ating mga naiwan doon sa Pilipinas, gayon din ang mga pamilya natin dito sa Amerika. Pwede kong tawagan si Sister Laila. Hi, Pastor Marina. Hi, Lai. Okay, taas natin ang ating bansa sa gabing ito, ang ating mga mahal sa buhay, mga kababayan na hindi pa nakakakilala sa Kanya, gayon din ang ating mga kamag-anak dito sa Amerika. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon Diyos Ama, sa gabi ito, sa pagkakaloob ninyo sa amin ng inyong magandang balita, Panginoon, ng aming kaligtasan. Salamat po. At sa gabing ito, Panginoon, ay itinataas po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Simula sa pamunuan ng gobyerno, Panginoon, hanggang sa kabababaan na pamunuan, ay dinadalangin namin na sana po ay makilala nila ang inyong dakilang kapangyarihan, na kayo po ang nasa ibabaw ng lahat, Panginoon, at siyang nagbibigay pagpapala sa lahat po ng mga bagay-bagay sa aming buhay. Kaya, Panginoon, sana po ay dalangin namin na ang bawat pamunuan ay matutong kumilala sa inyong dakilang kapangyarihan, Panginoon. Sa inyong dakilang pagmamahal na walang sawa at walang kapaguran, na pinagkakaloob ninyo ang inyong katapatan sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa mga tulong, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, sa lahat ng aming mga kababayan, lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga pamilya na nagkakahilay dahil sa ang isa ay nagtatrabaho sa ibang bansa at naiiwan nila ang kanilang pamilya. Ang iba naman po ay naglilingkod sa mga kaluglog, sa mga lugar bilang misyonero, bilang mga lingkod ninyo, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po sila pababayaan at tatangkilikin niyo po, Panginoon, ang bawat miyembro ng pamilya na mga ito, lalo tikit ang mga bata, Panginoon, at ang mga matatanda na may karamdaman. Tinataas din po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga pamilya ng nakikinig sa prayer line na ito, saan man po ang panig ng daigdig kayo naroon, ang inyo pong mga mahal sa buhay. Panginoon, itinataas po namin silang lahat sa inyo, lalong-lalo na po yung mga may karamdaman, Panginoon. Hipuin mo po sila at paglingin at pagkalooban ng inyong buong pagkagalingan, Panginoon, para sa kanilang mga karamdaman. Tinataas po namin ang lahat ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon,
ang tahimik na mga hinaing at pag-iyak nila sa inyo, Panginoon, sa kanilang mga problema. Dinadalangin po namin ang lahat po ng mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon, nawa ay mabuksan ang kanilang mata, puso at kaisipan na makilala nila ang inyong dakilang pagmamahal at ang inyong dakilang offer ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa. Nawa ay itanghal po ang inyong kabalagalalang pangalan, Panginoon, sa bawat tahanan sa amin sa Pilipinas at higit sa lahat kahit sa buong panig po ng mundo, Panginoon. Na kayo po ang aming hari, Panginoon. Hari ng aming buhay, hari ng aming tahanan, hari ng lahat ng aming mga desisyon sa buhay. Higit sa lahat, Panginoon, ay ang pagpapala na pinagkakalib niyo sa bawat isa ay makilala namin at pahalagahan, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagtulong sa mga sundalo, Panginoon, na naroon sa mga zona ng giyera, Panginoon, ang mga Pilipino na sa digmaan, naiwan ang kanilang pamilya, Panginoon, upang tumugon sa tawag ng aming pamahalaan at paglilingkod sa unang-una po, Panginoon, paglilingkod sa inyo upang manatili ang kapayapaan, Panginoon. Basbasa mo po sila, iligtas sa mga karamdaman, anumang pong kahirapan ang kalooban ay pagaanin mo po ang kanilang mga dinadalang problema, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon po, ay pagalingin mo po ang sakit ng mga lupain na dinanas ng bagyo ng mga nakaraang taon. Nawa po ay pasiglayin ninyo muli ang ekonomiya ng bansang Pilipinas, ang mga agricultural na lugar, ang mga bulubundukin at bukirin ay magkaroon ng masiglang pananim, paglago ng mga gulay at prutas, Panginoon. At ang aming pong karagatan, Panginoon, ay pasiglahin din po ang lahat ng nilalaman niyon, ang mga isda at mga kapakipakinabang para sa tao, Panginoon. At tulungan niyo rin po kami makapag-ingat sa lahat ng iyan, Panginoon, upang sa mga susunod na salin at salin lahi, Panginoon, ay makinabang sa malinis na dagat at malinis na kabutiran, Panginoon. Salamat po. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng aming pagpupuri at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Salamat po, Ama. Amen. Amen. Salamat, Sister Laila. God bless. Amen. Itaas din natin sa gabing ito ang lahat ng may mga sakit, ang lalong-lalo na ang ating mga kapamilya, ang ating mga kaibigan, at sa kanilang katayuan na may sakit sila, nawa ay dalawin sila ng ating Panginoon. Nawa ay nakahanda sila kung ano man ang mangyari sa kanila. Dalangin natin na nawa ay katagpuin sila ng ating Panginoon sa kanilang kalagayan. At itaas din natin ang may mga suliranin, mga depressed, mga oppressed ng enemy, mga atake ng enemy, at kung ano-ano mga sakit ang dinaranas ng ating mga kaibigan, pamilya o kamag-anak. At
Tinatawagan ko si Sister Chit. Sister Chit? Oh, okay. Yes, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Ate Chit. Isama din natin ang mga nalulungkot dahilan sa pagpawi ng kanilang mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na yung mga nasakuna ng bagyo sa iba't ibang lugar. Itong nakaraang week. Okay, Sister Chit? Okay. Salamat po, Ma, ngayong gabi. Salamat po sa iyong katapatan na muli mo pong tinulot ayon sa iyong kapangyarihan, sa iyong presensya na kami ay makapagdasal muli on live on this prayer line. Panginoon, salamat po. Salamat po sa iyong presensya sa aming pinagitnaan. Purihin ka namin at sabayin ka namin. Salamat po sa mahal pong sa Banal na Espiritu na palagi na lang nagbagabay sa amin sa lahat ng kasamang dito sa prayer line na Panginoon. Purihin ka namin at tinatas namin yung pangalan, Panginoon. Panginoon, tinatas ko nga ang mga kapatid na laging nandito sa prayer line, yung mga intercessors, Panginoon, yung buong pamilya, Panginoon, tinataas ko po sila kung ano man po ang kanilang dinaranas sa oras na ito. Lalong-lalo na po yung mga naatake ng kaaway at saka yung pong mga may sakit at saka yung pong mayroong pag-attack ng oppression, depression, Panginoon. Ngayong gabi, at tulad po ng sinabi mo ngayon sa preaching ni Pastor at Pater na maniwala lang kami at itong bundok na nasa kalagitnaan namin ay mawawala. Kung meron kami na pananampalataya kasi laki ng isang mustard seed, Panginoon, ang lahat po ay mangyayari ayon sa aming pananampalataya. Panginoon, ngayong gabi, tinataas ko ang mga pamilya na bawat isang magdarasal dito sa prayer line ito. Ipay mo po sila, Lord God, kung ano man po ang kanilang mga dinaranas, kung ano man po ang kanilang mga problema at mga hinaharap. Panginoon, Lord, bigyan mo po ang aming panalangin ngayon, Panginoon. Kapag po mo po sila at bigyan ng lunas ang kanilang problema, lalong-lalo na doon sa may mga sakit. Mga sakit na walang lunas, Panginoon, at lalong-lalo na doon sa mga taong naapektuhan ng bagyo na namatay ang kanilang mga sa buhay, at yun din po mga pamilya na napatay doon sa kampo sa Washington State. Panginoon, Lord, ikaw po ang mag-comfort sa kanila. Ikaw po ang kanilang maging kalakasan sa oras ng kanilang dalamhati, Panginoon. Ituin mo pa ang mga pamilya ng bawat isa na nasalanta ng bagyo, Panginoon. At bigyan mo po sila ng kanilang pangailangan sa oras na ito, Panginoon, Lord. Panginoon, i-cause mo po sila na ang kanilang pananampalataya ay hindi mawala. Of course, ay patatagin mo po ang pananampalataya ng mga nasalanta ng bagyo, ng mga Kristiyano. Alam pa namin, meron din doon na mga anak mo. Panginoon, huwag mo po silang pagayaan, huwag mo po silang Lord God, bigyan mo po sila ng kanilang pangailangan, Panginoon. I-comfort mo po sila sa oras ng kanilang pagdadalamhati, Panginoon, Lord. So po ang maging katugunan sa lahat ng mga kanilang pangailangan, Panginoon, Lord. Oh God, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Oh God, ikaw po ang magpagaling ng mga sugat ng kanilang mga puso na nagdadalamhati, Panginoon.
magkaroon ng kapayapaan sa kanilang kalooban, Panginoon, Lord God. O mahal kong Banal na Espiritu, ito po ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob at pag-asa, Panginoon, na sa iyo lamang ay laging may pag-asa, Panginoon, Lord. Ganun din po, tinataas namin, Panginoon, Lord God, ang bawat pamilya ng mga intercessors na nandito sa prayer line ito. Patnubayan mo po ang aming mga pamilya, patnubayan po ang aming mga anak. Huwag mo po silang hiniwalayan sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ang mga tinatarget ng kaaway ay ang mga kabataan, Panginoon. Huwag mo po silang hiniwalayan, Panginoon, Lord God. Ilapit mo po kayo ng mga puso at bigyan mo po sila ng tunay na pagnanais na ikaw lamang ang kanilang desire sa puso nila, Panginoon, Lord. Oh God, Lord Almighty God, have mercy, Lord God, Jesus. Magaling din tinatasin po namin, Lord God, si Pastor Lal at saka si Pastor Marina, ang mga gawain na dinala mo sa kanilang mga kamay. Pagpalain mo po at gustusan ito ng iyong pagmamahal at tumalay ang iyong pag-ibig mula sa kanila kapunta sa mga tao. Nadama nila ang tunay na pag-ibig ng Panginoong Jesus, Panginoon. Bigyan mo po sa Pastor Lal, si Pastor Marina ng kalakasan, ng katawan, ng guidance, Panginoon, Lord, ng anointing na nanggaling sa Banal na Espiritu, Lord God, at palawakan mo po ang mga kaluluwa na mahito ng kanilang simbahan at makatanggap sa iyo, mabawas ang kanilang mga puso at madama nila at ma-experience nila ang tunay na pag-ibig sa Panginoong Jesus, Panginoon. Ganun din po ang sambahayan ni Pastor at si Pastor Marina, si Sister Claire, at ang mga membro ng simbahan, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Salamat po, Panginoon, sa iyong sagot sa aming mga panalangin na paulit-ulit na ikaw ay tapat sa amin. Hindi mo kami tinalikuran, hindi mo kami tinatayaan. Salamat po, Panginoon. At patuloy mo po kami bigyan ng iyong nasa puso na gusto na mong ipanalangin dito sa prayer line na ito, Panginoon, Lord God. Patuloy mo po ang bawat isa na nandito sa prayer line na ito, kahit saan mang banda ko ng mundo sila naroroon. Gamitin mo po itong prayer line na ito na magpalawak na yung kaharian at ang mga puso ay makakanala sa iyo sa pamamagitan ng prayer line na ito, Panginoon. Dahil sa laki ng iyong pag-ibig sa amin ay isa na petisyon mo ang iyong buhay. Nagpakamatay sa krus at tinubos mo kami sa aming kasalanan at nabuhay ka mo muli, Panginoon, sa 3 araw upang kami ibigyan ng buhay na walang hanggan at ipaghanda mo ang aming lugar doon sa kasama mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat po sa bawat pamilya na nandito. Salamat po sa lahat ng panalangin na sinagot mo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka namin at sambahin ka namin ngayon at mas pakawalang hanggan, Panginoon. Salamat po sa prayer line na ito na patuloy mo po pinagpapala at sa mga taong ginagamit mo dito sa prayer line na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Pastor Marina? Hello? Hello? Sister Chit, salamat. Pwede kang umawit. Okay. Sandali lang. Yung Tagalog ba? Oo. Tagalog, ano? Tagalog tayo. Aking code yung Tagalog. Nandito kasi ilan yung code kong Tagalog ko. Sana yun? Oh, Lord. Ito pala. Sandali lang. Ano po, Ama? So, ngayon ay nandito pa naman kami na nasa iyong presensya, Panginoon. Oh, Lord. Salamat po, Panginoon. Ano kaya itong Tagalog na ito? Ay, naku.
Salamat sa iyo. Ito na. Worship lang siguro to. Mag-worship tayo sa Panginoon. Amen. Si Jesus, Haring walang hanggan, ay pinahihin, luwalhatin, paglingkuran. Si Jesus, ang pinagmumulan ng lakas at karangalan, siya ay awitan. Sambahin at itanghal kanyang pangalan. Ang lahat at harian siya ay humaran. Si Jesus, Haring walang hanggan, siya'y namatay, ngayon ay buhay, Hari ng lahat. Sambahin at itanghal kanyang pangalan. Ang lahat at harian siya'y humaran. Si Jesus, Haring walang hanggan, siya'y namatay, ngayon ay buhay, Hari ng lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Ate Chit. Hallelujah. Hallelujah. Sister Merly. Po, Pastora Marina. Hi. Magandang gabi po. Magandang gabi naman. Pwede mong itaas natin ang mga pastors, all pastors, church workers, missionaries, at saka ang lahat ng mga ginagamit ng ating Panginoon, even dito sa prayer line, ang mga intercessors, ang mga nakikinig from different countries here and abroad, na nawa ay hipuin sila ng ating Panginoon at lalong magkaroon sila ng mas malalim na pagkakakilala sa Kanya at pananampalataya. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, salamat po at naririto na naman po kami, Panginoon, at nagkatipon-tipon po, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Panginoon, bago po ako manalangin sa gabing ito, suriin mo po ang aking puso, linisin mo po, Panginoon, ang pagkataong loob ko, Panginoon, sa mga sandaling ito. Alisin mo po, Panginoon, kung ano man ang mga nasa loob ng puso't isipan kong ito upang, Panginoon, ay malaya kang kumilos, Panginoon, sa aking panalangin nito, Panginoon. At muli, Panginoon, maraming salamat po at pinagpala mo ang bawat isa, Panginoon, sa pananalanginang ito, Panginoon. At tunay po, Panginoon, na hindi po namin kayang gawin ito, Panginoon, kung wala po, Panginoon, ang patnubay mo, ang presensya mo, Panginoon. At sabi mo nga po, Panginoon, na patuloy po kami manalangin, Panginoon, at huwag nga pong manglupaypay, Panginoon, sapagkat dito mo nga po kami, Panginoon, pinapalakas, Panginoon, sa patuloy na pakikipag-usap sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu mo, Panginoong Jesus. Muli po, Panginoon, tinataas po namin ang mga pastor, Panginoon, mga ibanghilista, Panginoon, mga guro, Panginoon, at mga misyonaryo, Panginoon, sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. Patatagin mo po sila, Panginoon, patuloy mo po silang pahiran, Panginoon, ng iyong banal na pahid mo, Panginoon.
patuloy mo po sila, Panginoon, ikaw po ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon, sa pamamagitan po ng banal mong Espiritu, Panginoon, sa kanilang pagkataang loob. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga kapatiran po namin pinapersecute, Panginoon. Dumadanas po, Panginoon, ng iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, mga problema, Panginoon. Sana sila naroroon, Panginoon. Patuloy mo rin po silang palakasin, Panginoon, sa pamamagitan po ng banal na salita mo, Panginoon. Kausapin mo po ang bawat isa, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na handa pong ibuwis, Panginoon, ng kanilang buhay. Alang-alang po, Panginoon, sa pagtawag mo sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, yung mga pinanghihinaan po na mga kapatiran din po namin, Panginoon, na nakakilala sa iyo, Panginoon. Patatagin mo rin po, Panginoon, palakasin mo rin po, Panginoon, sa araw-araw po ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Naging ang bawat isa po, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon, sa pangunguna po ni Pastora Marina, Sister Claire at si Pastor Mel, Panginoon. At patuloy mo, Panginoon, mapatuloy ka pong magpakahayag sa bawat isa sa amin dito, Panginoon, sa pananalanginang ito, Panginoon. Kung ano po ang nasa puso mo, Panginoon. At kung ano po, Panginoon, ang patuloy na perfect will mo sa aming buhay, Panginoon. Ang kalooban mo, Panginoon. Ang siyang patuloy po, Panginoon, na masunod, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hindi po, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon. At Panginoon, dalangin din po namin, Panginoon, ang mga hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Abutin mo po sila, Panginoon, sa buong bansa, Panginoon. At bigyan mo sila, Panginoon, ng kaunawaan, Panginoon, ng pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. At magpakilala ka sa kanila, Panginoon, ng malinaw, Panginoon, sa puso nila, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ang mga churches po, Panginoon, mga kapatiran din to, mga pastor, Panginoon, na naririto sa bansang ito, Panginoon. Patuloy mo silang lukuban, Panginoon, ng banal mong presensya, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng katapangan, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, na may pamahagi, Panginoon, ang iyong mabuting ebanghelyo, Panginoon, ang kaligtasan po, Panginoon, sa mga hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. At patuloy din po namin itinataas, Panginoon, dinadalangin ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, mga magulang, mga kapatid, mga pamangkin, Panginoon, na hindi pa po, Panginoon, lumalapit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon. Huwag mo po silang hayaan, Lord, na hindi ka po nila makilala hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang makakapagbago sa kanila, Panginoon. At patuloy kami naririto, Panginoon, na ito lamang po ang maitutulong po namin sa kanila, Panginoon, ang maitaas sa panalangin. At bigyan mo sila, Panginoon, ng habag at awa, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon, sa kaluluwa, Panginoon, ng buong pamilya namin, Panginoon. Nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa habag at awa mo, Panginoon, sa aking pinsan, Panginoon, na si Rosini Presentasyon, Panginoon, na siya'y unti-unti mong pinapagaling, Panginoon, sa kanyang karamdaman, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, at muli siya nagbabalik loob sa iyo, Panginoon. At patuloy ka pong maghimala, Panginoon, ng kagalingan sa kanya, Panginoon. Patuloy mo siyang kausapin, Panginoon. At bigyan mo siya, Panginoon, ng hipo at buhay, Panginoon, sa araw-araw ng kanyang buhay, Panginoon. At protektahan mo siya, Panginoon, sa mga atake ng kaaway sa kanyang buhay, sa pamilya niya, Panginoon, lalong-lalo na po sa kanyang anak, Lord, na ginagamit mo, Panginoon, mightily, Panginoon, sa iyong ministeryo, Panginoon. Lukuban mo siya, Panginoon, ng iyong banal mong dugo, Panginoon, na anuman ang atake ng kaaway, Panginoon, sa kanyang anak, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang lalaban nito, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon.
At ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa panalanginang ito, Panginoon. Patuloy mo po kami bigyan, Panginoon, ng buhay at sigla, Panginoon, sa pakikipag-usap sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sa aming mga kahinaan, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na magsilbing liwanag at buhay sa amin, Panginoon. Sa iyo lang kami, Panginoon, humuhugot, Panginoon, ng lakas, Panginoon, ng pag-asa, Panginoon. At ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy namin pinagtitiwalaan, sinasandalan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, at sa lahat ng panahon, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga suliranin, mga problema, Panginoon, mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, ingatan sa bawat atake din po ng kaaway, Panginoon, lalong-lalo na sa aming puso't isipan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kahabagan at awa, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa katubusan ginawa mo sa krus, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng biyaya mo, mga pagpapala, Panginoon, na hindi po namin namamalayan, Panginoon, na nandiyan na po, Panginoon, at patuloy mong binibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo po kami pagyamanin, Panginoon, sa mga espiritual na bagay, Panginoon, maging mga pastor, evangelist, mga missionaries, Panginoon, mga teacher, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, pagyamanin, Panginoon, sa mga espiritual na pagpapala din po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos, at patuloy ka namin tinataas, sinasamba, Panginoon, sa pananalanginang ito, Panginoon. Salamat po sa iyong puso, Panginoon. Salamat po sa iyong kamay. Salamat po, Panginoon, at kailanman hindi mo kami pinababayaan, Panginoon. At nandiyan ka, Panginoon, na aming sinasandalan, Panginoon. At aming, na ikaw, Panginoon, ang aming kanlungan, Panginoon, patnubay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, sa aming kaluluwa, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa po namin na hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Maging sa buong pamilya po namin, Panginoon. Patawarin mo rin po, Panginoon. At linisin mo, Panginoon, ang lahat ng buong pamilya namin, Panginoon, sa lahat ng uri ng Diyos-Diyosan, Panginoon, na sinasamba, Panginoon, na hindi po namamalayan po ng bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na ikaw lang po, Panginoon, ang patuloy na makapagbibigay sa amin, Lord, ng gabay, Panginoon, ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng bagay na ito, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin pinagkakatiwala ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong patnubay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na mananampalataya po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, patatagin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. May awit ka, Sister Merly? Yun, ako. Yung tungkol po ito sa sa kagalingan. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos, nagbibigay sa amin ang kagalingan. Salita mo, kami ay gagaling. Ikaw ang Diyos ng kagalingan. Ako ang Diyos, nagbibigay sa'yo ng kagalingan. Salita ko, ikaw ay gagaling. Ako ang Diyos ng kagalingan. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Salamat po. Sister Laila?
Sister Laila, pwede kang mag-close and isang awit bago tayo mag-close. Okay? Sige po. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat po ng mga prayer request, sa lahat po ng inyong pagpapagaling, Panginoon. Salamat po sa lahat ng inyong pagpapala. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa lahat ng mga dumalo, Panginoon, na dinala ninyo sa prayer line sa gabing ito, sa mga tahimik na nakikinig. Salamat po sa presensya ninyo, Panginoon, ng inyong banal na Espiritu sa bawat isa. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang hanggang pakikinig sa aming mga karainan, Panginoon, sa aming mga hinagpi, sa aming pangungulila, sa aming kalungkutan at sa aming kasayahan, Panginoon. Ay wala po kayong pagsasawa na pakinggan ang lahat ng mga ito. Higit sa lahat ay ang aming mga karamdaman, Panginoon, na itinaas sa inyo sa gabing ito. Salamat po sa inyong mapagpalang pagpapagaling. Umaasa po kami, Panginoon, na pagpapalain niyo po ang prayer line nito. Pagpalain niyo rin po ang lahat ng pamunuan ng Glory Tabernacle, at salamat din po sa Radio Consuming Fire, Panginoon. Pagpalain mo po si Evangelist Mike sa kanyang kahilingan din na magkaroon po siya, Panginoon, kanyang sariling tahanan, Panginoon, na kayo ang itatanghal sa tahanan na ito, Panginoon. At Panginoon, salamat po at umaasa kami sa panibagong bukas, Panginoon, na kami ay makapagbigay papurit at salamat sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa inyong lahat. Panginoon, ang papuri namin at pasalamat. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace, and give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. Be gracious, the Lord, be gracious, gracious unto you. Amen. 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 Salamat po. Hallelujah. Amen. And amen. Salamat, Sister Laila. God bless you. Hallelujah. Ama, salamat sa ginawa mong muli sa gabing ito. Salamat sa aming mga prayer intercessors. Salamat sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo po sila. At sagutin mo din po ang kanilang mga kahilingan na galing sa kanilang puso, Lord God. Salamat sa gabing ito at kami po ay nagpapaalam na may pasasalamat at papuri sa aming mga puso. Tayo po ay mag-worship sa gabing ito. Amen.